21, sabi po dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So ito po ay ang gantimpala ng matapat na lingkod. Ito na po yung pinaka-last lesson natin sa ating SOL, School of Leaders, School of Leadership training po natin. At mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ngayon, sa last lesson po natin, ang buhay Kristiyano ay hindi isang maikling proyekto, kundi isang habang buhay na pagtatalaga sa katapatan natin sa Diyos. Maraming tao ang may mabuting simula. Mainit ang pananampalataya, buo ang sigasig at malinaw ang pangarap para sa Diyos. Ngunit paglipas ng panahon, ang apoy ay sinusubok ng paghihintay. Ang pananampalataya ay hinahamon ng kabiguan, mga problema, at ang katapatan ay inuusig ng pagod at kawalan ng pagkakilala sa Diyos. Sa mundong ito, ang tagumpay, mga kapatid, ay sinusukat sa laki, bilis at dami ng nakikitang bunga dito po sa mundo. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang sukatan ay iba, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pinakamaraming nagawa, kundi ng pinaka nananatiling tapat. Yun po yung hinahanap ng Panginoon, yung pinaka nananatiling tapat. Ang Mateo 25, mga kapatid, ito po ay isang malinaw na babala at paanyaya sa atin. Babala sa mga nagpapabaya sa ipinagkatiwala sa Kanya. At ito ay paanyaya sa mga naglilingkod ng may katapatan. Amen po. So mayroong babala at mayroong ding paanyaya. So ang atin pong pinag-aralan, ang Mateo 25:21 ay hindi lamang isang papuri. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoon. Pangako na ang Diyos ay nakakakita, nakakaalala at nagbibigay ng gantimpalang higit pa sa pansamantala. Ito po ay pang walang hanggan. Amen po. Ang mensaheng ito ay naglalayong ituon ang ating puso hindi sa papuri ng tao, kundi sa gantimpala ng Diyos. Hindi sa ngayon lamang, kundi ito po ay sa darating na walang hanggan. Amen po mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng malaki, kundi ng matapat. Mateo 25:21, letter A, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ikaw ay naging tapat sa kaunting bagay. So ang unang binigkas ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi tungkol sa resulta, kundi sa karakter. Ang salitang tapat ay naglalarawan ng isang pusong hindi pabago-bago. Ngayon okay, bukas hindi. So ang salitang tapat, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa pusong hindi pabago-bago. Isang pusong nananatiling masunurin kahit walang nakakakita at walang papuri. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, ang maliit na gawain na ginagawa ng buong puso ay walang hanggang halaga po ito sa Diyos. Mayroon pong walang hanggang halaga. Maraming lingkod ang natisod dahil inaakala nila ang halaga ng kanilang buhay ay nasusukat sa laki ng kanilang ministeryo, ngunit itinuturo po ng talatang ito na ang Diyos ay hindi interesado sa katapatan. Ang Diyos po ay higit na interesado sa katapatan kaysa sa ating kakayanan. Amen po. Ang katapatan ay hindi bunga ng galing, kundi ng pusong ganap na nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang hinihingi sa katiwala ang siya'y maging tapat. Ang hinihingi sa katiwala ang siya ay maging tapat. Ang katiwala, mga kapatid, ay hindi may-ari. Amen po. Siya ay tagapangasiwa lamang. Ang buhay,
oras, lakas at kakayahan natin ay hindi atin. Ito ay pinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya ang pangunahing tanong ay hindi kung ang pangunahing tanong dito ay kung ano ang nagawa ko. Hindi kung ano ang nagawa ko, kundi naging tapat ba ako sa katiwala sa akin ng Diyos. Amen po. Ang katanungan sa atin ay hindi yung ano ba yung nagawa ko, kundi yung kung ano yung katapatan natin sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Si David po, mga kapatid, bilang isang pastol sa likod po ng mga burol ng Bethlehem, hinubog po ng Diyos ang puso ni David, mga kapatid. Wala po doong entablado, walang palakpakan, ngunit siya po ay may katapatan. Dahil dito, siya po ay itinaas ng Diyos sa tamang panahon. Amen po mga kapatid. So yan po yung ating example. Makikita po natin na may katapatan si David sa kanyang mga ginagawa. May nakakita man o wala. Kaya dumating ang panahon, sa tamang panahon, itinaas po siya ng Diyos. Bilang application po natin, number 1, maging tapat sa maliit. Number 2, maging tapat sa lihim. Number 3, maging tapat kahit walang pumapansin. Amen po. Points number 2, ang katapatan sa maliit ay daan sa mas malawak na pagtitiwala. Mateo 25:21 letter B, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Mga kapatid, ang gantimpala ng katapatan ay hindi pahinga, kundi mas malalim na pagtitiwala. Ang Diyos po ay hindi nagtataguyod ng karakter sa harap ng malaking responsibilidad. Una, mga kapatid, una niya itong hinuhubog sa maliit na kalagayan natin. Kapag ang puso ay napatunayang tapat, kapag ang puso po natin ay napatunayan ng Diyos na tapat, binubuksan po ng Diyos ang pinto ng mas malaking gantimpala or impluwensya sa atin, mga kapatid. Lucas 16:10. Lucas chapter 16 verse 10, ang tapat sa maliit ay dapat din sa marami. Ang katapatan, mga kapatid, ay hindi depende sa laki ng hawak natin. Ito po ay bunga ng paninindigan. Kung tapat po ang isang tao sa maliit na kanyang ibinigay sa kanya ng Diyos na talento, malinaw na tapat siya sa marami dahil ang ugat ng katapatan ay nasa puso, mga kapatid, hindi po sa sitwasyon. Dito po sa ating example, si Joseph po ay naging tapat sa bahay ni Potiphar at sa bilangguan bago po siya naging pinuno ng Egypt. Ang kanyang promotion ay hindi biglaan, mga kapatid, kundi bunga ng habang panahon na katapatan. Bilang application, yakapin natin ang kasalukuyang assignment po natin. Ano po ba ang assignment natin na ibinibigay sa atin ng Diyos? Number 2, ihanda ang karakter bago ang posisyon. Number 3, magtiwala sa proseso ng Diyos. Amen po mga kapatid. Points number 3 po tayo. Ang pinakamataas na gantimpala ay ang kagalakan ng Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na gantimpala sa atin ay ang kagalakan ng Panginoon. Mateo 25:21 letter C, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga kapatid, ito ang sukdulan ng gantimpala, pakikisama sa Diyos. Ang lingkod ay hindi lamang pinupuri. Siya ay inaanyayahan sa presensya ng kanyang Panginoon. Ang gantimpala ay katapatan, mga kapatid, ay hindi lamang kung ano ang natanggap, kundi kung kanino tayo mapapasauli, kung kanino natin ibibigay ang kagalakan na nagmumula sa atin. Kung tayo po ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon,
Kanino po natin inialay ang kagalakan? Ang Panginoon po ang nag-aanyaya sa atin, pumasok ka sa kagalakan ng Diyos dahil ikaw ay naging tapat, so nagagalak po ang ating Panginoon. Kaya ang pinakamataas na gantimpala para sa atin ay ang magalak ang Diyos sa atin, mga kapatid. Awit 6:10-10, mga kapatid, ito po ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Ang mundo ay nagbibigay ng panandaliang saya, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng kapuspusan ng kagalakan na pangwalang hanggan, mga kapatid. Bilang example po natin, si Pablo, mga kapatid, Apostol Pablo, kahit sa gitna ng hirap, may kagalakan po si Pablo dahil alam niyang ang kanyang buhay ay kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. So ganyan po yung nais ng Panginoon sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Tayo po ay maglingkod. Tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating Panginoon at sa ganong paraan, mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Bilang encouragement po sa atin, mga kapatid, na minamahal na lingkod ng Diyos, ang katapatan ay madalas tahimik. Hindi po ito palaging napapansin. Hindi ito palaging pinapalakpakan. May mga sandali na pakiramdam natin ay tayo'y naglilingkod sa likod ng tabing, nagdarasal, nag-aalaga, nagtitiis at patuloy na sumusunod kahit walang nakakakita. May mga araw na ang puso ay napapagod. Amen po. Napapagod po tayo. May mga panahon, may mga gabi na ang tanong natin ay may saysay pa ba ang ginagawa ko? Ngunit nais pong ipaalala sa atin ngayon ng Diyos, ang Diyos po ay hindi bulag, mga kapatid, sa iyong katapatan. Ang bawat luha, ang bawat sakripisyo, bawat sandaling pinili mong sumunod sa Diyos kaysa sumuko ay nakikita po iyon ng Diyos, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 6 verse 10, sabi po, hindi nalilimutan ng Diyos ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinapakita sa kanyang pangalan. So ang mundo po ay mabilis makalimot, ngunit ang Diyos ay tapat na tagapagtala, mga kapatid, ng ating katapatan. Sa kapwa po natin, nalilimutan na nila yung ating mga ginagawa sa kanila. May ginawa kang 10, nagkamali ka ng isa, nalimot na po yun. Ngunit sa ating Panginoon, siya po ay tapat na nakikita niya po ang ating katapatan. Ang kanyang aklat po ay puno ng mga pangalang hindi kilala ng mundo, ngunit mahalaga po sa langit. Kung ikaw, kapatid, ay naglilingkod ng tahimik, ikaw ay hindi nag-iisa. Andiyan po ang Panginoon nakakakita sa iyo. Kung ikaw ay nananatiling tapat kahit mahirap, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Huwag mong sukatin, opo, huwag mong sukatin ang iyong buhay ayon sa bilis ng iba. Kung ang iba po ay mabilis, sila po ay magaling, huwag mong sukatin ang iyong buhay ayon po sa bilis ng iba. Ang Diyos po ay may sariling oras at ang katapatan ay hindi kailanman nasasayang. Ang binhi ng katapatan, mga kapatid, ay maaaring mabagal tumubo, ngunit tiyak itong namumunga sa tamang panahon at sa walang hanggang, mga kapatid, na paraan. Bilang konklusyon po natin, ang Mateo 25 verse 21 ay hindi lamang isang pangungusap ng papuri. Ito po ay isang pangakong nagbibigay pag-asa sa bawat lingkod ng Diyos na may katapatan. Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang Diyos ay isang Panginoon na hindi lamang nagbibigay ng gawain, kundi bumabalik upang magbigay din siya ng gantimpala. Hindi po binibigay sa atin ng Diyos ang tungkulin upang umawit, upang maghayag ng salita ng Diyos, upang mangaral o magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Siya din po ay bumabalik upang bigyan ka, magbigay po siya ng gantimpala sa atin, ayon po sa Mateo 25 verse 21. So sa huli ng ating paglalakbay, hindi
itatanong ng Diyos kung gaano tayo kasikat, gaano kalaki ang ating ministry, mga kapatid, o gaano karami ang nakakita sa atin. Ang itatanong ng Diyos ay mas personal, mas malalim at mas mahalaga. Ang itatanong niya, naging tapat ka ba sa ipinagkatiwala ko sa iyo? So ang gantimpala po ng katapatan ay may tatlong antas na malinaw na ipinapahayag po ng talatang ito. Number 1, una mga kapatid, may papuri mula sa Panginoon. Ang sabi niya, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ito po ang papuri na nagmumula hindi sa emosyon kundi sa katotohanan. Ito po ang papuring nagmumula sa Diyos na lubos na nakakakilala sa iyo at sa atin. Amen po. Pangalawa, mga kapatid, may mas malawak na pagtitiwala. Sabi ng Panginoon, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng tapat na lingkod. Ang katapatan natin ngayon ay naghahanda sa mas malawak na gawain para bukas. Dito man sa lupa o sa darating na kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ang ikatlo, may pakikibahagi sa kagalakan ng Panginoon. Sabi po ng ating talata, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito po ang sukdulan ng gantimpala. Hindi lamang pagpapala, kundi relasyon. Hindi lamang po tagumpay, kundi presensya ng Diyos. Hindi lamang po gantimpala, kundi walang hanggang kagalakan na kasama natin ang Diyos. So mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa mabilis na pag-angat, kundi sa matatag na pananatili natin ng tapat sa presensya ng ating Panginoon. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa isang araw ng pagsunod, isang buwan, 3 taon, kundi po sa panghabang buhay na pagpili natin na sumunod sa Diyos. Amen po. Pang forever po ito, hindi po pang 1 year o pang 10 years. Maaaring hindi agad natin nakikita ang bunga ng ating paglilingkod, ngunit ang Diyos ay gumagawa kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari. Kaya mga kapatid, patuloy kang maglingkod, patuloy kang magmahal, patuloy kang sumunod ng may katapatan sa Diyos. Sa pagtatakda mga kapatid ng Diyos, ang bawat tapat na lingkod ng gantimpalang hindi kumukupas, mga kapatid, ang Diyos po ay nagtatakda ng gantimpala sa atin na hindi kumukupas, hindi po nananakaw at hindi po matatapos. Pangwalang hanggan po ito mga kapatid. So yun po yung tatlong gantimpala na ibibigay sa iyo ng Diyos, sa atin ng Diyos, sa pagpapanatili nating tapat sa Panginoon. So dito po tayo nagtatapos. SOL 3 lesson 10 po tayo bilang isang leader po sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi man tayo leader mga kapatid, kahit tayo ay tagapakinig lamang, para din po ito sa atin na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Na sinasabi ng talatang ito, kapag tayo ay nananatiling tapat sa Panginoon, babalik po ang Panginoon at magbibigay sa atin ng gantimpala. Amen po, purihin ang Panginoon. So kung sino lang daw po ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang ang magkakatanggap ng gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at tayo na po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Nagpaalala sa amin ng tunay na sukatan ng tagumpay, Panginoon. Turuan mo kaming maging tapat sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon. Palakasin mo kami sa oras ng kami po ay napapagod, mga Panginoon. Panibaguhin mo po ang aming lakas, Panginoon, ang aming mga puso. Nais po naming mabuhay para magbigay po kami sa iyo ng kaluwalhatian
at sa gantimpalang pangwalang hanggan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga puso na narito sa oras na ito na patuloy na nakikinig, Panginoon, ng iyong salita. Ang mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, nawa, Panginoon, ito'y magbigay ng encouragement sa amin, magmo-motivate sa amin upang kami po ay magpatuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, ikaw lamang ang maparangalan sa kalagitnaan namin sa oras na ito. Sa iyo po lamang ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at dito na po tayo nagtatapos. Back to you po, Sis Fatima. Thank you po and God bless po. Amen. Maraming salamat sa buhay mo na mahal naming guro, Teacher Ruby, sa iyong binahaging banal na salita sa oras na ito na matatagpuan sa Mateo chapter 25 verse 21 na may pamagatan ang gantimpala ng matapat na lingkod. Ayan, tunay nga pong kailangan natin maging matapatan. Ngayon tayo po ay dadako na sa ating sana ang ating pong mga narinig sa oras na ito po ay ating maipamunghay at masagamit po natin sa pang-araw-araw, hindi lang po natin basta narinig, mga mahal kong kapatid, at ating pong mai-apply sa ating sarili. Alam ko po na bless po tayong lahat sa oras na ito. Ngayon tayo po ay dadako na sa ating closing song. Ibibigay ko po ang kapanahunan sa inyo, mga mahal kong kapatid. Parang wala yata. Ayun, Sis Marisa, nasa baba. Sis Marisa, kung kaya po, get na po. Ay, ayun, sige po, sa iyo na po kapanahunan, mahal kong kapatid. Mag-YouTube ka, Sis Cherry, tama ba ako? Dito na lang po sisi ko sa akin. Sige po, salamat. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kawitan po natin si God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ His Son. We're in love, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. In love,
because of what the Lord has done for us. Is not let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Balik po sa'yo, Sisi ko. Maraming salamat sa iyo, mahal naming kapatid, Sis Cherry, sa iyong inalay na awitin sa ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Bago ko po ibigay si maglo-closing prayer, nais ko po munang pasalamatan ang buhay ng bawat isa na naririto. Ano po?